District engineer na sangkot sa ito, pakinggan din natin to. Senado ng isang dating DPWH district engineer ng Bulacan na nagkakasino siya. At sa gitna ng pagdinig, nagreklamo rin si Senator Raffy Tulfo na hindi raw patas na bilang ng pagtatanong sa ilang inimbitahang resource person. Live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan si Mayan Los Baños. Mayan, ilang oras tumagal ang pagdinig dyan? Cheryl Julius, umabot ng mahigit 5 oras. Tagal naman. Tingnan natin, baka may iba tayong video tungkol dito. Alam ko meron akong isa pang video tungkol dito. Mas yata yun, mas okay yata yun. Wait lang i-ano ko lang, ilabas ko lang, Diskaya, puro naman Diskaya to. Parang sige na nga, i-diretso na nga natin yun. Walang hiya naman, eto na. Sige. Ibalik na natin doon. Pasok. Ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa maanumalyang flood control project sa bansa. At kinastigo dyan ng ilang opisyal ng DPWH, pati na yung ahensya na nag-a-accredit ng lisensya ng mga kontratista. Narito ang aking report. Naghugas kamay ang dating district engineer ng Bulacan na nakakasakop sa mga bayan na nakitaan ng ghost flood control projects. Kapal ng mukha ng hayop, Ang taba na, Inang yan, pinangkakasino pa yung pera, Magkano lang ang sweldo ng district engineer, pucha. Yan ang dapat nila lifestyle check. Bakit nila lifestyle check nyo yung contractor? Ito nila lifestyle check natin. Siya si Engineer Henry Alcantara na una nang tinumbok ni Senator Ping Lacson sa kanyang expose ng mga anomalya. Sa pagdinig ng Senado, sinabi niyang wala siyang alam kahit siya ang pumirma sa lahat ng dokumento. Ako po'y umaasa at nagtitiwala sa mga tao ko na lahat po sila nakapirma na. Sa bandang huli ako po, yun po, aminin ko may negligence on my part. Ako'y walang kinalaman dyan sa mga ganyang gawain. Pero hindi yan bumenta kay Senador Bato de la Rosa. Pag magmaangan ka, pag may pirma sila, pirma ka lang rin. The buck stops at the district engineer. Ibinunyag naman ni Senator J.V. Ejercito na suki daw ng kasino si Alcantara, kasama ang pumalit sa kanyang district engineer na Tangina, sarilo nyo tingnan. Diyan yung tingnan sarilo sa mga alahas. Si Bryce Hernandez. 10 a.m. to 2 p.m. diretso na raw kayo at nagkakasino. Totoo ba ito? Hindi. Paano ho kayo nakakapasok? Considering that you are government officials. Hindi ko po alam kung magkano tinataya niya dahil hindi naman po kami magkasama sa table. Inamin ko po, ako po'y nakakapasok sa kasino. Nagkakasino po kayo? Inamin ko po. Nauna ng sinabi. Tangina, Ang sinasabi ko, pucha, kapag gago ang leader, gago ang mga empleyado. Tingnan mo, bunuan, di ba? Anong sabi ni Bonoan kanina? Hindi na ako sekretary, so dapat hindi na ako kasali dito. Gunggong, di ba? Wala daw siyang alam sa mga yan. Kita mo yan, sabi ko nga sa inyo Maglalakas ng loob ba magsugal ang mga putangin na niyan kung walang mga pera yan? Ngayon, bago yan bumili ng mamahaling relo, bibili muna yan ng mga mamahaling sasakyan. Ngayon, mga bossing, magpapark yan ng mga sasakyan sa mga opisina ninyo. Hindi nyo nakikita ang mga hayop na yan. Ang gaganda ng mga sasakyan. Alam nyo yan. Posibleng hindi nyo alam pagka meron isa nag-birthday dyan. Hindi kayo iimbitahan sa mga bahay nila. Papakita kung gaano kalalaki mga bahay nila, gaano kararami yung mga handa nila, lechon, mga ganyan. Na makikita at makikita nyo na, sabi ko nga sa inyo, si Jay Guevara nga Nung nakilala namin si Jay Guevara, parang hindi ko maintindihan kung anong suot Pero nung nakilala kami, medyo kahit papaano, umangat-angat. Nakita mo si Jay Guevara, sophisticado na. Makikita mo na nakakaluwag-luwag na sa buhay. Makikita mo na nakakaluwag-luwag na sa buhay yung tao. Imposible, empleyado mo, hindi mo makikita kung nakakaluwag-luwag sa buhay, magkano lang sweldo niyan? Paano to nagkaroon ng Ferrari, magkano lang sweldo nito? Ako nga, boss ako wala akong Ferrari
Di ba? Magtataka ka. Oh. Imposible hindi nyo alam yan. Matagal lang nangyayari ito. At saka, sabi ko nga, itong mga to, mga taga-gobyerno, abay, dapat sampahan na natin ang mga kaso ito, itong mga ganito, dahil na umamin na siya dyan, nagkakasino, puta, dapat to, tanggalin na to kagad sa pwesto. Outright, dapat ini-request na natin sa DPWH, tanggalin na to sa pwesto, bonoan, kung sino may papalit sa'yo, Vince Dizon, tanggalin mo na sa pwesto to, putangin na nito. Wala na tong puwang sa pamahalaan natin dahil hindi pwedeng ang isang taga-gobyerno nagkakasino. Alam naman niya yan, pero bakit niya pa rin ginawa? So mortal sin yan, tanggal na yan, at lahat ng mga transaksyonez niyan, silipin natin. Dapat ganun. No, demanda natin. Sabi ni Lacson na 100 milyon umano ang ipinatatalo sa kasino ng isa kina Alcantara at Hernandez. Pero walang kinumpirma si Alcantara tungkol dyan. Itinanggi naman ni Alcantara ang impormasyong nangumpisal daw siya kay dating DPWH Secretary Manuel Bunoan na 7.3 billion pesos ang nasayang sa flood control projects. Isa pang ginisa sa pagdinig ng Senado ang umano'y bentahan ng accreditation na umaabot daw sa 2 milyong piso. Kaliwat ka ng paninermo. So yun ang maganda. Marami din tayong mga nalaman, accreditation, ganito, ganyan. Okay yan. Oo. Ngayon, dito na ngayon tayo pupunta. Ano na po kaya yung mga pwede nating irekomenda na mga ikakaso dito sa mga hayop na ito? Antayin natin kung ilang hearing pa ito kasi after ng hearing magkakaroon ng resolution at yung resolution na yon katulad ng ginawa ni Amy Marcos inirefer niya sa proper authority para mag-imbestiga at magsampa ng demanda. Hopefully etong mga natuklasan natin dito ngayon na hindi naman sobrang lalaki pero meron pa din kaya palakpakan pa rin natin yung hearing. Kaya lang, mas maganda siguro talaga kung itong mga kontraktor na ito, talagang nadiin natin ng nadiin. Hindi tayo dapat pumayag na ayaw sumagot, dapat kinontempt yan. Contempt! Naman ang inabot mula sa mga senador ng Philippine Contractors Accreditation Board. Tanong kasi ng mga senador sa PICAB, bakit nire-renew pa nila ang lisensya ng mga kontratistang nauna nang masuspinde o binlacklist ng DPWH? Dumipensa naman ang PICAB. The blacklist that was issued by the DPWH, Your Honor, has certain time limitations. So once a notice that the project has been completed, then the blacklist is lifted. Ayon sa PICAB, hindi na makakapagbid sa mga flood control projects ang 15 kontratistang binanggit ng Pangulo na paiimbestigahan. Hindi naman nila kailangan po magbidding dahil na kumita na ito mga ito eh. Yun lang ho, yung they cannot subsequent flood control projects, di na sila pwede magbidding. Dapat to, suspindihin nyo na ho lahat yan eh. Sa kalagitnaan ng pagdinig, nagreklamo naman si Senator Raffy Tulfo na unfair daw si Blue Ribbon Chairman Rodante Marcoleta. Tinitipid daw One question. Umpisa tayo noon at kinakailangan nating mabakate ang plenary at exactly 2:15. Kailangan mabakate at exactly 2:15. Bibitin yung oras. Kaya ngayon, yung mga mga senador nagtatalo-talo sa oras, minsan hindi pa umiinit, wala na, tapos na yung oras niya. Ang sungit pa naman ni Marcoleta. Hoy, pang-10 mo na yan. Hoy, tama na yan. Di ba? Although maganda kasi stricto naman siya. And medyo talagang medyo nabitin lang talaga tayo doon sa resulta. Kaya tayo nagmadali. Kaya naman sabi ko sa inyo, pasensya na muna. I am following a schedule here. Ipagpapatuloy sa Lunes ang pagdinig. Ayan, at least may antayin tayo sa Lunes. And ano kaya ang ina-expect natin sa Lunes? Ayan. So yun lang po ang aking Ang aking napansin, bitin lang po talaga sa oras, hindi naidiin yung mga kontraktor, wala namang lumabas na mga pangalan na malalaki. And hopefully, sa mga susunod na hearing, sana nga, mas mabilis matapos itong hearing na ito, magkaroon na kagad ng resolusyon para, alam mo na, tuloy-tuloy na tayo, makasampa na ng kaso, matanggal na yung mga lisensya. Makulong na ang mga hayop, di ba? Yun naman talaga yung ultimate na gusto natin. Tapos, etong mga
na kongresista na involved, senador, mayor at kung sino, kailangan lumabas na din. Hopefully, sa Monday, may mga malalaking pangalan na lumabas. Sana may makontempt na mga sinungaling. Oo. Sa Congress nga, contempt sila ng contempt. Hindi lang nila gusto yung sagot kino-contempt nila O, di ba? Gawin din natin lalo na kung pera ng taong bayan yung involved, di ba? Di ba? Sana rin sa susunod sa Lunes, sana mas mahaba para hindi sila nagtatalo-talo. Bigyan mo patagli 5 oras para magtanong. Tingnan ko kung mag-away-away pa yung mga yan. Pabayaan, pakainin nyo na lang yung mga tao, patagalin nyo ng 2 araw, dire-diretso yung hearing. Tingnan ko hindi magsiaming mga hayop na yan. Hindi ba? So, yun lang para sa akin. Sorry kung magkakaiba tayo ng opinyon. Napakagaling ni Rodante Marcoleta, napakagaling ni Jinggoy Estrada, napakagaling ni Bato, napakagaling ni Bongo na tinitira na naman ng Rappler ngayon dahil ikinokonekta kay Senator Bongo yung kumpanya sa Davao. Sinabi na nga niya hindi siya konektado doon at saka wala naman yung kumpanya na yun doon sa listahan na binaba ni Bongbong. Hindi ba? Huwag kayong ganyan. Dinidikit nyo kay Bongo. Linis-linis magtrabaho ng tao dapat dyan ng mga sinisita yung mga walang ginagawa, yung mga salot dyan sa Senado. Si Larissa Ontiveros, ganyan. Di ba? So, yun lang mga bossing at katulad ng lagi kong sinasabi, maging mapagmasid tayo. Hindi natin, hindi masyadong, ako kanina nanonood nga ako, I really got disappointed. Sabi ko, parang kulang, parang hindi ito yung ine-expect ko. Siyempre, ito yung aking opinion lang naman. Pwedeng iba rin yung opinion mo, iba yung mo. But I am acknowledging and thanking Senator Marcoleta for this, for controlling yung hearing. And magpapasalamat din tayo sa mga senador for asking questions. It may not be the best questions na naitanong, pero at least marami pa rin tayong natutunan, marami pa rin tayong nalaman, marami pa rin tayong nadiskubre, and hopefully magiging guide natin ito sa pagpili ng mga future leaders natin. Maraming salamat po mga bossing. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Mabuhay po kayo lahat. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan,
Wala